Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong gabi, May 19, 2025. Usapang eleksyon at politika pa rin po tayo ngayon kahit ilang araw na po yung nakalilipas simula actually isang linggo na po yung nakalilipas simula po nung ating May midterm elections. At isa po sa mga tinututukan natin dito, yung mga artista na sumali sa eleksyon pero nabigo, iba naman ay nagwagi. I-analyze natin kung bakit ba pinapasok ng ilang mga artista o na-attract ilang mga artista dito sa politika. Nung pinag-usapan po natin to last week, ang kausap po natin ay isang campaign strategist. Ngayon naman, ang makakausap natin ay isang tao, nag-guest na po natin siya dito sa Facts First before, no? Pero ito po yung mismong ginagalawan niya. Ito yung mundong mismong ginagalawan niya. And I must say, he's one of the most socially aware and involved dito sa iba't ibang mabibigat na issues natin dito sa Pilipinas, whether that's social issues or political issues. I'd like to welcome again to our program sa Facts First. Live, di pala live to recorded kasi we're adjusting the time, no? From LA, si Ogie Mamaogs Diaz. Magandang gabi dyan or magandang umaga. And thank you for joining us again dito sa Facts First, Mama Ogs. Hi, Christian. Pasensya ka na nasa LA tayo, nasa Lower Antipolo. Oo, kaya iba ang oras dito. So, dito ang ngayon ay 12:32 a.m. Yes. So, May 19. So, tama yun. Na. Same ano na tayo, same day, no? Sorry, inabala ka namin dyan. Ano palang ginagawa mo dyan sa LA? Sa Los Angeles, baka maniwala sila Lower Antipolo. Hindi. Siyempre, nandito ako kasi, balikan lang, magkakape lang, tapos balik ulit. Ganun talaga pag mayaman, no? Hindi, joke lang. Hindi. Meron kaming ginanap dito na world premiere ng How to Get Away from My Toxic Family. This is a movie starring Zanjo Marudo. So, yun yung ating pinroduce na pelikula for OFW and balikbayans. Yun. Kumusta naman yung yung premiere? Kumusta naman? Well, okay naman at ayoko naman magbuhat ng bangko pero lahat ng nakausap namin ay positive naman dahil nakaka-relate sila because this is their movie, this is their story. So, natutuwa naman ako dahil iba-iba yung reaction, may pagka-buwisit, may nainis sila, na nagalit sila, naiyak sila. Sari-saring kanilang ang emosyon nila sa kwento ng How to Get Away from My Toxic Family. Bago natin pag-usapan yung mismong issue, no, interested ako dyan. Ano ba yung parang synopsis niya? Tungkol saan yung pelikula? So, ito yung istorya ito ng kauuwi pa lamang sa Pilipinas na OFW dahil 5 taon siya sa Dubai. And then, iba't ibang kwento doon tungkol sa kanyang pamilya na hindi sinasabi sa kanya pero siya mismo nakakadiskubre at yung pagiging toxic ng family niya and even his own mom toxic. So paano ba niya harapin ito? Paano niya ito sosolusyonan? At paano niya tatapusin yung pagkakaroon ng toxic family? So more or less ganon. So, yung mga kapatid niya, kanya-kanya rin ng moment ng problema. Kaya napakagandang pelikula para sa mga balikbayan. Lahat sila nakaka-relate dito. So, dala niya lahat yung problema na yan. Ano siya, I suppose, dutiful son. Yes, tsaka parang parang alam mo yung tipong may mga patago, parang may patago sila. Entitled. Doon sa nagtatrabaho nilang kapatid. I don't know kung makaka-relate yung ibang mga nakausap mo rito, Mama Ogs, no? Pero 'di ba sa usapang politika, pumapasok din yung dynamics ng pamilya. Example, pag yung choice ng mga pamilya mo for president, yung iba yung kandidato na, iba naman yung kandidato mo na nagtatrabaho. Para meron kang sariling advantage, 'di ba? Para nagagamit mo yung birang leverage. Yes, kahit naman ako, nagsasuggest ako sa pamilya ko kung sinong dapat na iboto nilang, lalo na sa senador.
Kasi since magkakaiba naman kami ng mga bahay, kanya-kanya na kaming buhay. So, wala akong pakialam kung sino mayor nila, kung sino mga konsehal nila, kung sino yung congressman nila. Basta ang ano ko, ang sinasuggest ko sa kanila, yung line up ko ng senador na hindi ko naman, hindi, mga ano lang naman, mga 5, so bahala na sila sa iba. Pero Nag-suggest ka? sinasabi pero Nagsasuggest ka? sinasabi ko sa kanila, iboto nyo na lang itong ibang ano, para makapasok lang sigurado tong 5. Kasi may strategy rin yan eh. 'Di ba? Mm. Bilang botante, kahit isa lang ang boto ko na ano, ng magka-count, pero 12 yung boto ko senador. Alam mo yung tipong hindi lang ako nag-strategize, madami kami nag-strategize para hindi lang makapasok yung ayaw kong mga nangunguna sa survey. Kaya, 'di ba? Kaya kung mapapansin mo, no, hindi naman dahil binoto nila yung mga nakakuha ng 8 million, dahil gusto nila yon or ayaw nila. Siguro gusto nga nila, pero since meron silang gustong ipasok, gusto nilang makasiguro na makakapasok yung kandidatong gusto nila, nagboboto sila ng mga kandidato na alam nilang wala sa survey. Oo. You know what Parang I mean? nag-strategize. Pero in a way, Strategize. parang lesser evil na rin yung iba, no? Para sa ibang mga botante. Exactly. So, syempre ako iniisip ko, hindi lang naman ako nag-strategize, yung iba din nag-strategize. So, marami kami kung bibilangin mo kami. Kaya, kung mapapansin mo, may mga kandidato na talagang, pumalo ng 6 million, pumalo ng 7 million, ang taray, di ba? Kahit Oo. talo pa, ano pa rin, 6 na million pa rin nakakakilala sa kanila. Or 7 million pa rin nakakakilala sa kanila mga Pilipino na binoto sila. Oo. Ganon. Generally, happy ka ba rin sa naging resulta ng senatorial election? Ako, happy ako kasi nakapasok si Bam at si Kiko Pangilinan kasi sila yung pinupush ko talaga dahil alam mong wala sa survey eh. Mm. Yung iba doon, mga kaibigan ko na, kaya since andyan naman kayo sa survey, ipupush ko na lang yung wala at alam kong kailangan ng mga tao. So, at the same time, binibigyan ko rin ng idea yung mga tao kung sino hindi dapat nilang iboto. Are Yung you, wala, ano, yung mga walang plano, yung sakalang magpaplano o magkakaroon ng plataporma kapag nanalo na, yung mga meron palang ganon? Ang hirap yata uh, hulaan nun, May ganon ba? meron. Tapos yung mga nakalimutan na niya, na sinabihan niya sinabihan niya yung mga tao yung mga bashers ni Digong na mamatay kayong lahat. Mm. So yun, inaano ko yun na ba't mo sasabihin yun? Bakit hindi naman forever nandyan yung kandidatong gusto nyo o yung politikong gusto nyo, di ba? Umiikot ang gulong, di ba? Pati mesa umiikot, kaya, kaya yun, aside from the fact na pinupush ko si Bam, si Kiko, maging si Erwin Tulfo, pinupush ko rin na wag iboto binibigyan ko sila idea na wag niya iboto yung mga walang plano, ha? Yung mga yung mga masyado lang nagre-rely o dumidepende sa kasikatan nila na akala nila yung mga naaaliw, natutuwa sa kanila sa entertainment industry, pareho din ng mga klase ng tao na boboto sa kanila pagdating sa politika. So ganun yung aking strategy naman bilang vlogger. I-clarify ko lang, pinush mo si Erwin kasi baka maguluhan yung ibang mga nanonood sa atin. No? Did you push for him or not? Si Erwin. Push. Because nakasama ko siya sa morning show na Okay. magandang umaga, magandang umaga bayan at naging magandang umaga Pilipinas. So, yung mama ay talagang nakita ko na kahit broadcaster pa lang,
ang dami ng natutulungan, talagang pinipilahan siya ng mga gustong tumulong, gusto niyang tulungan. At dumating pa sa point, nangutang sa akin yan para lang ipantulong sa mga nakapila dahil kinapos siya. So, at consistent siya doon. Wala naman siyang position. Very, very consistent siya doon. And at the same Ayun. time, ano ka rin, kumbaga, natulungan din ako somehow at marami rin siyang natulungan na nailapit ko sa kanya. So, kilala ko talagang consistent si Erwin Tulfo sa pagtulong. Are you at liberty na banggitin din yung dalawa pa? Sa mo, 5 yung sinuportahan mo. Sino pa yung dalawa? Si Heidi Mendoza. Yan. Tsaka sino to? Heidi saka si Luke Espiritu. Hindi si Marcoleta? Sino po? Marcoleta, hindi naman si Marcoleta. Hindi ko siya naalala. O Philip Salvador, syempre, Willie Revillame. Hindi ko talaga. Sorry, hindi. Kahit magka-industriya kami, hindi. Sorry, kasi hindi ko gusto yung mga sinasabi nila. Hindi ko gusto yung kanilang pangangampanya, tsaka yung nakakalimutan nila na nariresibuhan sila ng mga tao. Pag ganyan ba, may ano yan? Sa mundo ng showbiz, merong tampuhan o singilan na tipong, ikaw, magkaka-industriya tayo, dapat sinuportahan mo kami. Merong ganun ba? Tipong ano? Yung parang sinisingil ka, Mama Ogs, kasama ka namin sa industriya, bakit 12 naman yung iboboto, ba't hindi mo kami sinuportahan? Meron bang ganun? Well, lahat ng tao may karapatang pumili kung sino yung susuportahan niya. No? In the same manner na may karapatan din ako kung hindi kita pipiliin. Kasi akin naman yun eh. Pwedeng kontrahin mo ko. O hindi. Hindi natulungan ka. Di good. Kung natulungan ka, ako ayoko siya eh. Diba? Ganun lang kasimple. Lalo na, syempre, hindi dahil galit ako kay Willie Revillame, dahil sinumbatan niya ako at one point sa ere, nang itinulong niya sa akin. Hindi. Pero pangit na ugali yung nanunumbat sa ere. Pangit na ugali, nanunumbat ka sa ere. Na parang, ito naman, pag magalit, parang para akong staff niya nasanay ng binubugahan niya tuwing may galit siya. So yung akin, parang, may history ako sa iyo eh. Hindi maganda yung memory ko sa iyo eh. Hindi katulad nung kay Erwin na si Erwin hindi naniningil. Si Erwin nga nakalimutan pa niya na, nagawa ko ba sa iyo yun? Totoo ba ginawa ko yun sa iyo? Sabi, oo. Kasi talagang hindi mo matatandaan yan. Kasi naturalesa mo na sa iyo tumulong nang hindi nanghihingi ng kapalit. Kaya nakakalimutan mo na natulungan mo ako in so many ways. So, gano'n naman tayo ang mga Pilipino. Pag natulungan ka, napatunayan mong kaibigan mo, napatunayan mo na sa oras na kailangan mo tong taong to, nandyan para tulungan ka, suportahan ka, damayan ka. Hindi mo siya makakalimutan. So, itong isa, si Willie, hindi niya rin nakalimutan. Hindi niya ako nakalimutan sumbatan sa ere. Nagkausap pa ba kayo after, no? Nagkaayos pa kayo? Or No. never na nagkaroon pagkakataon? No. Hindi. No. Kaya nung sinumbatan niya ako, ayan, pumunta yan sa akin. Humingi ng tulong. Binigyan ko. Tapos ngayon, tinitira mo ko. Sabi ko, Bakit yung hindi kita, sabi ko hindi kita tinitira. Sinisita lang kita. No? Na may mali yung gano'n na sa ere, bubulyawan mo yung mga staff, tapos yung
Yung ang dami-dami yung mga ah, kumbaga parang glitches din na nagagawa na sandali lang, ba't mo ginaganon yung mga tao? Bakit bakit ang gano'n ka sa tao na manunumbat ka, no? So parang hindi rin ako na iba pala. Kaya sinabi ko, nanunumbat ka sa binigay mo sa akin. Yung ibinigay mo sa akin, dahil bibinigay mo sa akin sa harap ng maraming tao, i-donate ko na lang sa Kasuso Foundation. Kasi Sa? parang Kasuso Foundation sa mga breast cancer patients. Mm. So, Okay. tapos sinabi ko din na ang dami ko rin namang alam sa'yo, pero hindi ko nilabas. Oh, pwede ko ba rin isumbat sa'yo yon? Diba? Parang, wag mo kong Okay. kwentahan kasi pag nagkinuwentahan mo, kukwentahan din kita. Mm. Okay. Dito sa sa pag-analisa mo ron sa parang yung mga kasama mo sa industriya, bakit sa tingin mo yung iba na-a-attract at sinusubukan pumasok sa politika, pero iba naman hindi? Alam mo, I cannot blame them kasi unang-una, kung feeling naman nila makakatulong sila at magiging lingkod bayan talaga sila kapag sila binigyan ng pagkakataon, di go. Pero katulad katulad ko na meron din ako sariling opinyon na kung feeling ko naman um, kahit ka-industriya kita pero feeling ko wala ka namang magagawa, 'di ba? Wala ka namang magagawa sa pagpasok mo sa politics, or feeling ko ay feeling ko naman ay hindi, mas kailangan ka sa entertainment kaysa sa politics. Doon ka na lang muna. 'Di ba? Parang ano 'yan eh. Parang 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 'di ba? Pag may kaibigan tayo, okay, etong kaibigan natin 'to pag Bible study kaibigan natin 'to. Pero pag umiinom siya ng alak, hindi ko siya kaibigan. Mm. Doon ko lang siya kaibigan sa pag-share ng Bible study. Or kung nagba-Bible study ka at hindi ko gusto 'yan, pero umiinom ka, dun sa pag-inom mo, halika, mag-inuman tayo. 'Di ba may Oo. mga gano'n tayong kaibigan You na distinguish. pipiliin lang natin kung ano yung behavior niya, yung attitude niya, yung gawin niya na sasamahan natin siya. Pero dito kasi sa entertainment, 'di ba, kung nakakapagpasaya ka ng mga tao, kung nakakatulong ka, nagbibigay ka ng kasiyahan, ng mga ayuda on air, di good. Pero pagdating sa politics, saglit. Ang Senado ay hindi naman ang Senado ay hindi lang pagtulong. Ang Senado ay paggawa ng batas. Ngayon kung sasabihin mo, ang dami-dami ng batas eh. Ang dami-dami ng batas. Tapos hindi naman na-implement. Sa dami nga ng batas, wala ka nga masabi ni isang batas dun sa dami ng batas na yon, ha. Mm. So, parang sino ka para sabihing ang dami-daming batas at kulang lang ng implementasyon? Ha? So sa si ano yan, si Willie nagsasabi niyan eh, no? Actually, nabash nga siya diyan dahil nga Oo. weird naman talaga na tanungin ka kung anong plataporma mo. Sabi niya, hindi pa ako nananalo eh. 'Di ba? Oo, tsaka yung Weird talaga ikaw, 'yun. sa palagay mo, anong dapat kong maging plataporma o dapat kong gawing batas? Sige, sige, makikinig ako sa'yo. Di, Mm. yung ipapasa niya sa nagtatanong, parang I have nothing against yung pagpasok niya. Kaya lang, bilang observer, wala wala ka bang advisor? Wala ka bang yung future chief of staff mo na mag-guide sa'yo, gagabay sa'yo, para pagdating mo sa Senado, kung maluluklok ka 'di ba? Kaya ka naluklok kasi may nag-guide sa'yo
habang nangangampanya ka, habang nag ah, na nagco-coach sa'yo 'pag nagsasalita ka sa press. Hindi yung, "Eto galing sa puso ko galing Mm. 'to sa puso ko wala akong binabasa, galing 'to sa puso ko." Ha? O Oh. galing nga sa puso mo kaya lang mali. Mali yung galing sa puso mo. Kasi yung sa puso mo, yung galing sa puso mo, hindi nangangahulugan na mata-touch kami dahil galing sa puso mo. Mm. Dun sa mga ano, dun sa mga 'di ba, yung may distinction dun sa dalawang klase ng artista, yung iba kung talaga namang gustong tumulong at may kakayahan, walang problema. Iba naman, parang better off sila na mag-stick to entertainment. Dun sa second ano, category, ano sa tingin mo yung ano, sa pagkakilala mo sa ilang mga kasama mo sa industriya, bakit yung iba talagang naa-attract sa politika? Parang okey na naman sila sa industriya, pero gusto pang tumalon sa politika. Eto na nga, ang dami-dami na ngang pumasok sa politics, 'di ba? Mm. Parang nauubos na yung mga actors. Kasi nga parang, sinasabi nung iba na ginagawa niyong retirement yung politics, na ginagamit yung politika porke kilala kayo. Akala niyo porke kilala kayo, iboboto kayo ng tao. Akala niyo kapag nakapapangiti niyo sila, kini-kiss niyo sila, hina-hug niyo sila, iboboto na kayo. 1 point na 1 vote agad yun. Hindi. Hindi gano'n ang politics. So wag nating daanin sa patawa, sa pamimigay ng pagpapaagaw ng kung ano-ano. Dapat magpakitang gilas ka rin, yung ilabas mo rin yung utak mo, hindi lang puro puso. Utak mo ilabas mo para maramdaman namin, "Ay, bongga, talino pala nito. Aba, hindi ko naisip yung naisip niya. Aba, ang bongga naman ng suggestion niya para sa bayan." Yung gano'n. Hindi yung hayaan 'pag nandun na ako sa Senado, 'pag nag-away-away sila, "Hep, hep, hooray!" My Mm. God, sa lahat ba ng pagkakataon kailangan gano'n ang sagot? Siyempre minsan yung mga matatalinong botante, ayaw nila ng gano'n. Gusto namin yung may laman din pala utak nito 'no, And yung in gano'n. fairness 'no, in fairness naman 'no, marami rin naman nasa industriya na talagang competent at talagang yung sinasabi may utak. Pero actually hindi Oo, naman lahat lahat sila pumapasok sa politika for some reason. oo, oo. Actually ito, tamo si Lito Lapid, 'yan, nandiyan 'yan. Pero hindi natin naririnig sa session o sa hearing si Lito Lapid, si Mm. Senator Lito Lapid. Pero biglang may maglalabas sila, "Oh, ito na pala yung mga sumusunod na batas na i-ano niya, na siya yung principal author or nag-sponsor or co-author." Yung gano'n na, tahimik lang palang gumagawa si Lito Lapid. So, nagkaroon yung mga tao na, "Oh, tingnan mo 'to si Lito Lapid, nananahimik, eto pala yung mga batas." So, parang nakatulong kay Lito Lapid, Mm. yung gano'n. Ang, yan si Senator Bong Revilla na na galing naman din, na re-electionista pero hindi nga pinalad, dinala ng isang religious group pero nawala, nasa number 14. Oh, pero Mm. maagang tinanggap ang pagkatalo, 'di ba? So, kasi nga alam mo talaga yung mga tao 'no, si Bong madami ring nagawang batas pero dahil nga hindi sila nakikita, yung mga artista, kapag dating ng, interpolation, hindi sila nakikita o hindi sila nararamdaman or hindi natatalinuhan yung mga tao sa kanila. Si negative na agad yung dating na, "Ito naman, tingnan mo hindi sumasagot. Tingnan mo nandun lang, nakaupo lang. Tingnan mo." Ganyan. So, yung mga tao parang dumidepende na rin sila kung ano ba performance mo pagdating sa discussion o sa debate sa Senado Mm. para iboto ka nila, 'no? I don't know kung nakita mo na yung meme na 'to, Mama Ogs 'no, yung iba parang pinagkakatuwaan si Senator Robin Padilla.
Nasalamat Mm. daw sa kanya dahil masama yung performance niya. Hindi na nanalo iba pang mga artista. Do you think that's Yeah, a fair oo. comment? Actually kanya-kanya, eh. Ano ngayon actually ang mga netizen kung mapapansin mo 'no, ano sila yung pawitihan, eh, patalinuhan ng comment. Mm. Tsaka nakikipagbardagulan. Lalo na kung mapapansin mo 'pag seryoso mong sinasagot ang isang comment, ang baduy mo. Yeah. Pero 'pag KJ. oo, para pero parang ito naman si Patol, gaganunin ka kasi seryoso kang sumagot. Pero 'pag sinagot mo yung isa ng pabardagol o pawiti, 'di ba, nava-viral ka pa. So, Correct. bilang ikaw yung commenter o nagpo-post, alin ang mas pipiliin mo? Ma-viral ako dahil witty yung sagot ko o bardagol ako sumagot o seryoso kong sasagutin pero hindi naman maba-viral. Mm. So, paano ko makukuha yung attention ng mga tao ngayon? Oo, tama. Dito Ang pala 'no, galing. ano yung honest opinion mo, Mama Ogs, dito sa mga artista na eto hindi lang sa senatorial 'no, kasi nakikita natin 'to. Ibang mga artista nanalo na sa pulitika, nakaupo na, pero hindi pa rin binibitawan yung kanilang trabaho sa showbiz. Pinagsasabay, gumagawa pa rin ng show, ng pelikula. What do you think of Okay. that? Ang rason naman nila dyan, kaya po ako nagtatrabaho o kaya po ako umaarte sa pelikula o sa teleserye kasi hindi ko naman ho pinagkakakitaan ng politika. Hindi naman ho ako corrupt, kaya ho ako nagtatrabaho. O, yun na mairarason. So, anong ilalaban mo doon? It's Naniniwala either ka ba dun? matuwa, "Oh, nakakatuwa naman 'to." Talagang hindi pa rin niya nakalimutan yung kanyang first love, which is acting. Nakakatuwa naman 'to. Kaya pala nagtatrabaho, nagbabalik sa acting dahil ayaw niyang mapagbintangan na magnanakaw siya o corrupt siya o nangungupit siya sa kanyang pondo. Kaya siya nagtatrabaho. Anyway, meron din kasing mga artista na parang gusto ko umarte para makalimot o parang makahinga lang ako sa Oo. politics. Babalik dun ako sa core ko mismo, which is acting. So may Mm. mga ganyan. Hindi ko naman sila mabiblame. Para hindi ko rin naman sila pwedeng husgahan na, naku, ito namang mga ito. Tapos pag nag-a-attitude sa set, ganyan-ganyan. 'Di ba yung tanggap ng trabaho, ah, tapos biglang may mga ganito ha, tumatanggap ka ng okay, aarte ka. Tapos pagdating mo sa set, may sarili kang dressing room. Hmm. So habang nasa dressing room ka at dapat artista ka, politiko ka rin. Doon mo ngayon pinapupunta sa set yung mga ka-meeting mo sa politics. Oh, talaga? Oo, kaya minsan ako naka-experience na ako ng ganyan. Sabi ko, Diyos ko, tagal nating mag-take kasi ang dami pang bisita nung sa tent. Nakakaloka. Doon sila nagpipirma, doon sila nag-uusap, ganyan-ganyan. Doon, nakakabuisit talaga yung ganun. Di Na kumahaba parang, yung oras. so nade-delay tayo dahil ang dami mong pinipirmahan. Ang dami mong minimit. Nade-delay tayo ng trabaho. Eh, di So dapat napapamahal yung sa mga producer, tama ba? oo. Kung teleserye ito, biglang dapat nating tapusing number of sequences ay 25. Today, biglang mag-18 na lang. Mm. Kasi hindi nakunan yung 7. Ba't hindi nakunan yung 7? Kasi si politikong artista, nakiusap. Kasi importante. Kasi siya yung magsasalita sa floor. Kaya mini-meeting niya yung kanyang mga staff sa tent. Yung ganyan na, ha?
Paano kami? Yung Pinagsabay gano'n. Kaya, pinagsabay. kaya pansamantala, huminto muna ako sa sa pag-aartista. Sa pag-aartista. Tingnan mo, maingay dito ha, in fairness. Oo. Pwede Okay tahimik naman. kayo? Okay naman, Pwede hindi naman tahimik ano. kayo? Oo. Hindi, naiingayan ako sa kanila, di ba? Oh, Dito hindi hindi. masyado, hindi namin Ay, ramdam dito. dito. Ayun. Ayun. Sige, mag-ingay na raw kayo. Hindi naman daw pala, Puwede dinig sa naman, kanya. puwede naman. Anyway, so, asa na nga ako? So, kung ganun pala, na gusto mong mag-artista, tapos, at the same time, politiko ka, dapat mamili ka. You cannot serve two masters at the same time. 'Di ba? Yung parang, ano bang gusto mong patunayan? Superman ka ba? Eh di kung nasa politics ka, di mag-absent ka muna sa showbiz. Huwag ka muna Okey. umarte. Puwede rin acting din naman yung ginagawa ng iba sa politika 'no, so puwedeng hindi naman nila nami-miss yung acting. Depende. Yun din ang kasamaan, no? Yun din ang pangit. Pag yung isang artista nasa floor, tapos nag-i-speech siya o nakikipag-debate, ganyan-ganyan, iisipin talaga ng mga naku, maarte lang yan kasi actor siya, kasi actress siya. Talo na agad Sabagay, ang artista. Anong ilalaban mo doon? oo. Sasabihin ba ng politikong artista, no, hindi ako maarte ha. Galit talaga ako. Oh. Hindi believable, eh, 'no? Okey. Oo, oo. Anyway, bilang panghuli, Mama Ogs, alam ko busy-busy ka diyan 'no? Pag-usapan natin yung ano, ano sa tingin mo yung mga takeaways or mga leksyon na puwede nating mapulot dito sa naging resulta nitong, midterm elections natin? Okay. Sa mga artista? Yung mga artista Puwede. sa mga tumatakbo, ah, mahirap kasi kung kahit gaano kalinis ang puso mo, dahil wala namang politiko na magsasabing hindi malinis ang puso niya, kaya siya tumatakbo, hindi ba? Wala rin namang politiko na umaamin na korap siya. Yeah. Lahat naman ay nangangako, 'di ba? Parang, itaga mo sa bato, akong bahala sa pamilya mo. Yung lahat na lang na parang mas naniniwala pa ako dun sa, ingat ka sa biyahe, may naghihintay sa iyong pag-uwi. Alam ko yung ad na yan, Hindi, parang anyway, sa mga politiko, bago tayo tumakbo, mag-ano muna tayo. Kasi ang gastos niyan, promise. Dahil ako, ang dami ko rin tinulungan, financially, Okay. financially, oo, ang dami ko rin tinulungan ng mga kaibigan ko. Tapos, may mga nanalo, may mga natalo, pero lagi ko sinasabi sa kanila, ako, ang dami ko na rin nitong ano. Alam mo bang galing na ako dyan? Oo. Saan? 2010, tumakbo kong independent as councilor sa Okay. Quezon City. But I lost. Pero alam mo ba, nagpasalamat ako. Sabi ko, ay, ayaw ni Lord ako dito. So, yung mga encounters ko, yung experiences ko sa pagbababa, nagamit ko siya. Nagamit ko siya um, kapag kinukuha akong consultant ng mga tumatakbo. Hmm, Nagamit ko siya kapag mayroong mga artista na kaibigan ko na biglang mag-a-announce sa tatakbo. Tatawagan ko agad. Sure ka ba? Tatakbo ka? ah, Kasi tinutulak ako ng mga tao na tumakbo. Ha? Tinutulak ka ng mga tao na tumakbo? Gusto mo ba talaga yan? Kasi pag wag kang dahil gusto mo lang, minsan kasi alam mo, gusto nila powers gusto nila influence. Kaya sila tumatakbo. Kaya pinapaliwanag ko sa mga kaibigan ko artist, sure ka, tandaan mo,
tandaan mo, hindi lahat ng kinakamayan mo, pag naabot mo sila, iyo yan. Hindi. Minsan may mga whoever gives the better amount. Doon sila. Mm. So, kung wala kang ganun, kung wala kang panggapang sa huli, 'di ba? Mm. Hindi naman this doesn't apply to all. Yung Pero ano yan, laganap yan. Laganap yung sinasabi mo na yan. oh, I know. Lalo pangalawa, kung 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 hin, kung feeling mo ba dadaling ka ng isang religious group, kasi ang laki rin ng influence nila para makakain ng boto para doon sa mga endorse nila tapos ikaw hindi ka na-endorse. Eh, ang linis ng puso mo. So ano yan, kakayod ka sa ending, sa last 3 days, kasi hindi ka nadala ng isang religious group. Mm. So, yan lahat sinasabi ko sa mga kaibigan ko artista. Tsaka tandaan mo ha, hindi ka lang 45 days, kung local to, hindi ka lang 45 days bababa. A year or 2 before election, bumababa ka na. Naghahanda Nagpapakita ka ka na. na. Naghahanda ka na. At tandaan mo, saan mo ikukunin saan tambak na solicitation letter, saan mo kukunin yung mga ipang sosobre mo sa kanila. O, ikaw mismo tinuturo ang kanilang mangurap. Mm. Kasi yung mga nagsosolicit, tapos ang dami pang peke na solicitation na summer basketball pero tag-ulan. Mapaliga. Oo, 'di ba? So imagine mo 'yan ha. So kung kakayanin mo ba 'yan, pati yung makikipagplastikan ka sa mga tao, kaya mo ba 'yan? Makikipag-inuman ka, kaya mo bang makipagtagayan? Iisang baso yung umiikot, Mm. tapos Tama. ang daming bibig ang daming bibig doon sa bibig ng baso. Kaya mo ba 'yan? Yung bigla ka na lang sisitsitan, tatawagin parang aso, "Dito ka naman." Oo. 'Di ba? Deep inside parang, "Ang sakit nito, pero wala akong magawa kasi butante 'to, susunod na lang ako." Kaya mo ba 'yun? Ang dami-dami. Tapos kaya mo bang pumunta ng patay? Oo. Tapos yung mag-aabuli ka ng 300 pero hihiritan ka pa. Kulang pa ho kami sa kabaong, ah, o kaya, ililibing po ito, wala ho kaming lupang panlibing. Kaya mo ba? Saan mo kukunin 'yun? Oo. Sabi ko, sila ang nagtuturo sa'yo kung saan mo kukunin ang ipambibigay mo sa kanila. Curious ako, may mga na-dissuade ka na ilang mga artista na hindi na tumakbo nitong huling eleksyon? Nito na lang natalo sila, inano nila ako, "Naku, Maog sana nakinig ako sa'yo." 'Yan, mga ano 'yan, mga 3. Local to, local? Lokal. Mga Ah. 3 'yan, "Naku, Mama Ogs, sana pala nung bumababa ako a year before, sana pala nakinig na ako sa'yo." Yung mga gano'n. Kasi lahat ng sinasabi kong ito, sinasabi ko rin doon sa kanila. Pero alam mo, hindi ko sila sinisisi. Kasi hindi ko na pinabibigat pa yung kalooban nila. Hindi ko na sinasabi, "Ikaw naman kasi hindi ka nakinig." Hindi. Sabi ko, "Okay lang 'yan. Hugot mo 'yan. Malay mo pagdating sa acting, mas 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 mabigat ka ng umarte ngayon. Mas ramdam mo na. Kasi alam mo na yung feeling ng natalo ka, alam mo na yung feeling na nagagalit ka, napipikon ka, kasi lahat yan naranasan mo sa pagbababa mo sa constituents mo. So gamitin mo yan bilang karga mo sa susunod mong acting serye." Sabi Hmm. kong gano'n. Pero hindi ko sila sinasabihan, "Oh, see? Sabi ko sa'yo eh." Yung gano'n kasi ano kawawa na nga sila eh.
kakawawain mo pa. So, ginaganon ko na lang, pinalalakas ko ng loob nila. O next time ba tatakbo ka pa? Naku, hindi na. Yung mga na yung mga na-experience mo, na-experience ko na din. So, Kaya hindi ko rin pinagsisisihan yung pagtakbo ko noon kasi marami akong natutunan. Marami rin akong nagamit. Mas kawawa ang mga politiko ngayon, lalo na sa 2028. Ang kalaban mo diyan social media. Ang kalaban mo diyan troll farm. Pag gusto kang ibagsak, ibaon sa lupa, kaya ng mga kalaban niyan. Kawawang-kawawa lahat ng tatakbo sa 2028 lalo na pag malakas siya. Pati yung yung kaklase mo nung grade 1, yung sinaksak mo ng lapis sa likod. mabubuhay. Sasabihin niya, salbahe yan. Sinaksak ako ng lapis sa likod. Alam mo, Ma'am Ogs, true story yan ha. Saktong-sakto, grade 1, sinaksak ako ng kaklase ko ng lapis. Bumaon dito, Mongol, number Oh. 1. Tinawag ko siyang Dracula kasi yung mukha niya, ang kapal ng pulbos. Oh. Ang kamukha niya yung lumang artista si Ben David. 'Di ba? Gumaganap ng Dracula. Tinawag ko siyang ganon. Sinaksak ako, walang imik, sinaksak ako. Kaya for some reason nakarelate ako sa kwento mo, grade 1. Yung mga ganun pwedeng Imagine mo, ma-resurrect. yung yan, kung tatakbo yan sa politika, tapos yan ang baon mo na kwento tungkol sa kanya. 'Di ba? Sasabihin ang impression ngayon ng mga tao sa kanya, salbahe pala talaga yan kasi ano yun hindi nag-iisip yan Yun talaga ugali niya nung grade 1 siya. So hanggang ngayong paglaki niya, ganun din siya. Siyempre, sasabihin mo, wala bang character development tayo? Oo naman, grade 1 pa yon. 'Di ba? Grade 1 pa yun. Diyos ko, kung nung grade 1 kinakain ko yung kulangot ko, baka naman pwedeng ngayong malaki na ako, hindi ko na kinakain kulangot ko. Pwede naman face lang, di ba? Baka sumarap at one point. Di ba? Kaya sabi ko, kawawang-kawawa yung mga tumatakbong politiko. Grabe. Lalo na 2020, Diyos ko, ano na yan, army ng troll yan, maniwala ka. Dahil yan, isa na ring item yan, yung troll farm. Isa na rin siyang parang position na Mag-ano ka ba? kailan. Mamogs, mag-active ka ba uli sa 2028 elections? Akala ko mag-a-active na troll. Anong tawag Hindi dito? naman. Yung campaign talaga for your candidate. Oo, hindi. Sumasausaw naman ako lagi dyan sa politics Pag meron nga nagsasabi sa akin, pwede ba mag-showbiz ka na lang, huwag ka na nagpa-politics, huwag ka na sumausa sa politika, hindi para sa Mali yan. yun. Mali yan, mali. Tapos, sa ano lang daw ako showbiz. Tapos, pinipm ko siya. Pinipm ko, hindi ko inaano kasi mag-aaway lang kami sa pag nakita ng public Pinipm ko na, pwede ba asikasuhin mo yung pimples mo kaysa nakikisawsaw ka sa politics? Ginaganon ko. Hindi, pagalingin mo yung pimples mo. Puro ka sausaw sa politics. Ba't hindi mo i-prioritize yung pimples mo para maging presentable ka sa mga tao, hindi ba? Yung ibig ko Sumasagot ba? sabihin, Sumasagot din eh. Sumasagot ka? Hindi. Hindi, kasi aanuhan ko talaga siya. Minsan kasi 'di ba, pag papatol ka, marami kong oras ngayon, sige go. Gaganon ka, 'di ba? The next time nag-eskinol na yun bago ka awayin online. O ito, Oo. nag-eskinol na ako, ganon. Ang luma ng Eskinol mo, Christian, 90s tayo eh. 'Di ba? Kaya, Diyos ko, sabi ko, kawawang-kawawa talaga yung mga tatakbo this 2028, no? Kahit anong posisyon yan, kawawa talaga, promise. Sisirain ka talaga ng sokmed, lalo na kung maraming gullible na mapaniwalain, na pag ayaw ka nila, lalo ka nilang aasinan. Pag yung kandidato naman nila ang pinupuksa mo, ay handa ka rin dapat. Handa ka rin dapat sa ganti nila. Ganon.
Kaya kaya sa totoo lang, kung nanalo si Lenny no'n, sabi ko lang kay Ma'am Lenny kasi 25 stages ang sinampa namin ni Ma'am Maloy kay Ma'am Lenny. So, naniniwala Hmm. naman ako kay Ma'am Lenny. Kung nanalo si Ma'am Lenny no'n, kasi sinabi ko kay Ma'am Lenny, "Ma'am Lenny, hindi po ako hihingi ng posisyon sa inyo. Gusto ko lang ho, gumawa kayo ng tama, gumawa kayo ng maayos, magtrabaho po kayo ng maayos kasi yun po ang kulang. Hindi ko kailangan 'yan na ng posisyon." Promise, I Mm. told her that. Hindi hindi dahil gusto ko magkaposisyon kaya ako sampa ng sampa, hindi. Hindi ko kailangan, okey na ako dito sa industriya. Imagine mo galing ako sa 2010, So gano'n ako natuto, na hindi ako papasok sa gobyerno. Yun Hmm. yun yung realization ko nung 2010. Kaya ise-share ko pa sa mga kaibigan kong artista na tatakbo na, "Sigurado ka ba diyan? Pag-isipan mong mabuti, ha. Hindi yan 45 days, 2 years in the making yan. Ang masaklap, 2 years ka nagtrabaho, pero sisirain ka lang din at hindi ka i-endorse ng isang, religious group at matatalo ka rin in the end. Sayang yung 2 years mo. Nakamagkano ka? Kakabigay mo, silid mo sa sobre ng mga solicitation. Kakapunta mo sa patay, 'di ba? Kaya dito ka na lang sa mundo mo. Kaya I told Luis Manzano, sabi ko, "Nak, dito ka sa mundo mo na kabisado ka, panalo ka, at sinasaluduhan ka." Nagkausap kayo after niya matalo? Oo. Pero, it's a good experience sa kanya. Hindi naman Pero siya how yung is he? How is tipong he? Hindi naman siya ano, hindi naman siya okey naman siya. kumukausap din? Okey naman siya kaya nga nagtatanong na si Luis kung anong gusto niyong ibalik, Deal or Oo. No Deal, Minute to Win It, Rainbow Rumble, yun tatanong ibig sabihin, ready na siya to host again. Napaso na ba siya? Hindi na magtatangka Oo, muli? hindi hindi ko naitanong kung napaso na siya kasi mahirap din naman 'pag sinabi niya napaso biglang biglang, sa 2028 pala babawi, 'di ba? So, ang importante meron siyang realization din at saka hindi niya pinagsisisihan. Marami raw siyang, na natuklasan, marami siyang nakilala, o 'di ba? Bahagi 'yun ng karga, bahagi 'yun ng, bubog ika nga, para mas lumawak pa yung pang-unawa mo sa nangyayari sa bayan, kahit Mm. natalo ka, hindi ba? Mm. Mama Ogs, maraming salamat. Honestly, gustong-gusto ko 'tong interview natin dahil bukod sa akin, sigurado ako maraming natutuhan yung ating mga kababayan. Hindi, seryoso, Marami rin walang bulat marami rin ano. nagalit sa'kin. Oy, sandali, Go. promise, yung kay Willie Revillame at yung kay Philip Salvatore, ah, sa entertainment gusto ko naman sila. Mm. Sa politics, yun lang, hindi tayo magkakasundo dun, ganun lang kasimple yun. And you're Parang entitled to your opinion. yes, gano'n din naman kung may opinyon sila, sabihin nila sa'kin, "Hoy, hindi ko kailangan opinyon mo, OG. Hindi ko kailangan suggestion mo. Hindi kita kailangan." Okey, gano'n Puwede lang, rin naman. 'di ba? O 'di Mm. tatanggapin ko siya, Mm. gano'n. So, okey lang. Okay. Mama Ogs, thank you talaga for this Maraming conversation. salamat. Very enlightening. And paki-plug naman yung ano mo. Ako kasi sinusundan ko yung ano mo, yung mga interviews Ayan, and what. oo, ayan. Thank you, ha. Okey. Sorry, hindi kita binobola, Mama Ogs. Sinasabi ko sa ito sa PM, no? Tuwan-tuwa Yes, talaga ako pag ikaw nag-i-interview dahil napaka-fluid. Basta, isa siyang model dun sa mga gusto mag-interview. Si Mama salbahe ka Ogs. nga, Christian. Walang bola yan, walang bola. Alam ko yung konteksto ng Magki-create ka salbahe pa dahil ng hindi, magki-create ka pa ng away sa'kin. tayo lang naman nag-uusap eh. Pero honest opinion ko yun. Gaga ka. Anyway, maraming salamat sa iyong, paghanga at sa iyong pagtitiwala. Thank you, Christian. At ikaw rin naman, hinangaan ko, kayo ni Richard Heydarian, hinangaan ko kayong dalawa. Tapos, basta po ako ay, dito lang ako sa mundo.
kung saan ako'y kabisado ng mga tao at kabisado ko. Yung pagbabalita sa showbiz na with the heart, ika nga. So itong OGDS Showbiz Update na every other day po ay naglalabas kami sa YouTube. At meron din po akong OGDS Inspires na kung saan ito po yung one-on-one na interview ko sa mga artista. Kaya po ako gano'n na hindi ako masyadong masalita pag nag-interview ako kasi ako na nga ang bida ng show and I always let my subject shine. Yeah. Ika nga. So magkakaiba naman ang pag-i-interview ng mga host. Kahit ikaw meron ka rin iba yung style mo, iba yung style nung iba. So kanya-kanya lang. At the end of the day, eto lang naman ang ano ko. Kumusta ang number of views? Mataas ba? Regardless kung paano mo siyang kinausap. 'Di ba? 'Yun naman ang laging labanan diyan. Kahit napakataas ng subscribers mo, pero ang baba ng views mo, something is wrong somewhere. Hindi katulad ng maliit yung number of subscribers mo, pero na-shock ka, yung 10,000 subscribers mo, pero yung views mo, 100,000. Yeah. Saan galing yon? So, dapat mong tapikin yung balikat mo kasi may nagawa kang maganda, kaya siya pinanood. So, ganun lang. Last na, no? Kaya gusto ko yung style mo kasi pareho tayo ng philosophy when it comes to interviewing. Dapat you let the subject shine. Yun lang. Yes. Kaya kapansin mo, hindi kita ini-interrupt, di ba? Unless I move on to the next question. Hindi, seryoso yun. Yan ang interview philosophy ko ever since. Ako din, ganun. Dapat ano lang. Dapat ganun talaga. Yung hindi mo isasali yung sarili mo. Ako kasi, ang ginagawa ko ganyan eh. Wala na. Pinatay mo na yung moment niya. Kasi kinukumpara mo na yung ikaw at siya. Na dapat siya lang ang bida. Tama. Agree. Diba? Yun. Anyway, maraming salamat, Christian. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Magandang umaga sa iyo dyan sa LA. Ulitin natin to. Thank you, Mama Ogs. Thank you. Salamat. Thank you, Christian. Thank you. Yan po si Mama Ogie Diaz. Nakausap po natin. Seryoso yung sinasabi ko, no? I really like the way he interviews people. And walang bola yan dahil sinabi ko naman sa kanya yan sa PM. Teka, nandiyan pa siya. Baka akala niya binobola ko siya. Ako na maglalabas sa kanya. Hindi siya marunong mag-log out. Okay. At lag out na kita. Ito na. Ayan. Hindi siya marunong mag-log out eh. Nakapasok pero hindi marunong mag-log out. Hindi, seryoso yun. I really appreciate the way Mama Ogs interviews. And maganda yan kasi meron siyang sariling audience. Ang laki ng following niya. And ginagamit niya for good purpose. For a good objective yung kanyang plataforma. So, hindi lang mga artista yung kinakausap niya. Naglalagay din siya ng mga leksyon. Especially, kailangan natin ng mga ganyang mga boses para mas matulungan yung ating mga kababayan, ating mga botante, kung ano mga dapat nating ma-realize, mga matutuhan dito sa mga political exercise na ginagawa natin. Yun nga, sinabi ko sa kanya yun, chinachat ko siya minsan pag nanonood ako, sabi ko, ang ganda nitong interview mo rito, no? And I really like the way you let the conversation flow, hindi ka nag-interrupt. Sabi ko, hindi ka katulad ni Toot! Tapos sabi niya, ang salbahe mo. Sabi ko, mas magaling ka ron. Kahit ma-establish yun. Siyempre, dinedeflect niya. Hindi, idol ko yung ginagano niya. Pero sabi ko, honest opinion ko yun. So, yun. That's what I like with the way he handles conversations. Kumbaga, more than an interview, it becomes a conversation. At talagang pumapasok yung audience. Diba? Yung parang hinahayaan mo yung kausap mo to tell the story. And then, yung audience, they get involved, they get engaged, diba? Nakaka-capture yung kanyang attention. And that to me is a sign of a good conversation more than an interview. Okay? So, papaalam po muna tayo. And again, maraming salamat po sa inyo for joining us dito sa ating episode na ito. Meron pa tayong susunod. Kayo mawawala. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.